Sorry, ito lang kinaya ng mukha ko. Kasi daghang salamat sa iyong pag-abot. Mga Bisaya ng mga babaji na. Hi, welcome. Maraming salamat sa pag-yes mo. Oo. Ate B, siyempre naman. Ikaw nag-invite, Ate B. Natakot B ako. So kung hindi si Bianca, kung ano ako or si Lynn, hindi ka mag-yes. Oo, pa rin. Siyempre. Love you. Pero natakot talaga ako kasi akala ko sa title pa lang, She Talks Asia. Oo. Baka maging She Toxic siya. Maging sa akin na baka maging gano'n na. Pero talaga na, but it's my honor to be here, Ate B. Because you are the first honor. Si Miss Chris na ang second honor. You are the face of the Visayas sa mainstream. Kung ikaw ang nag-represent, kumbaga. Yes. Ikaw ang nagtatayo ng bandila. Yes. Siyempre naawa ako sa Bisaya. Dahil ako pala yung mukha ng Bisaya. Kasi pumunta ako ng Manila kasi sabi ko rin, Bisaya ano? Oo. Sabi niya, mukha ka ng Bisaya. Tapos na-realize ko na, kawawa naman yung mga Bisaya. Hindi lahat nila eh. So, pero, ano ba gusto niyong sagot? Sorry na. Talagang thank you, Lord. Thank you sa inyo. Sa mga Bisaya na hindi approve, patawarin niyo na lang kami, ha? Kaya ako man in-interview dito, kayo na lang next time. Pero, sa mga nagsabi na ako ang Bisaya, mukha ng Bisaya ngayon 2026 na siguro. Sa 2027, iba na siguro, ha? Eh, parang matagal ka nang nag-reign supreme. Totoo. And you have to embrace that and own it. Because I think you are a good example of a Bisaya. Thank you so much, Miss Lisa. Siguro ang kuwan ko talaga dyan, ang masagot ko dyan is, thank you, ano tawag dyan? Even if hindi ka Bisaya, magiging relevant itong usapan na to. Kasi ano man yung bagay na sa tingin mo dati, disadvantage, actually, advantage mo siya. Yes! So gusto kita na Meray, rewind 2009, si Mela Yang, big winner. United winner. Double up. And then, diretso ka na sa showbiz na hindi mo inakala sa tanang buhay mo na magiging career mo. At that time, meron ba nagsabi sa'yo na parang medyo, parang bawasan yung pagka-Bisaya? Or meron ka bang mga bagay dati na hindi mo pinakita yung pagka-full-on Bisaya mo? Kasi nga, mas English sa showbiz, mas Tagalog. May ganun ba? Yun talaga ang kinakatakutan ko talaga, Ate B. Kaya sabi ko talaga 3 months lang ako sa artista. Kasi talaga, tsaka parang hindi naman tong artista din yung mukha ko, so na-accept ko na. Pero, thank you Lord, nag-adjust ang showbiz sa akin. Kasi parang na-realize ko ngayon kasi nung pumasok ako ng PBB, wala namang nagsabi na bawasan mo pagka-Bisaya. Sinabi lang na bawasan ang pagka-OA. Kasi OA ko na gawin ko mga No, and yun yung pinag-usapan natin the whole day, di ba? Na when you're in harmony with yourself, pag Mind, yung body, sarili mo, spirit. labas, kita ng ibang tao. Dama. Thank you so much, Miss Lynn. So yun na nga, yung simplicity siguro ayoko mawala sa kanila because pagdating ng panahon naman na kung wala na kami dito ni Jason sa mundo, may iwan pa rin na pwede sila mag-dream. They can dream everything, what they want. But yung simplicity in every way sa buhay nila, gusto kong mag-remain at yung relationship nila kay God, gusto kong andun para walang makakabother sa kanila for the rest of their life. Ang ganda. Naiyak ako. Ikaw na bahala sa heart ko, Lord, tanggalin mo tong feelings sa ganito. Because ang pinaka-best talaga na talagang pakikinggan mo, yung word lang niya, hindi yung word ng paligid mo. Okay? So yun lang masabi ko sa mga insecure. Huwag kayong may insecure. Ginawa biya kayo ni Lord ng kagaya niya, ha? Hiningahan na lang tayo, eh. Ganun lang tayo. Tapos tayo naman, ganun. Hindi ba? Feeling din tayo masyado. So, pag meron kayong problema, hingahan nyo lang din. Maganda ako. Tapos, tama. Diba? Thank you so much. Thank you, Ate B, Miss Lisa, and Miss Lynn for this kind of kuan. And thank you so much. Thank you na. Pupunta ko na ba? Sabi natin video. Your beautiful heart. Daghang salamat. Inday. Yung Mela, one- yung nakakatawa.
Nakakatuwa talaga ang pagiging masayahin at palabiro ni Melay. Marami ang napapatawa sa tuwing siya'y napapanood. Invited siya sa isang interview sa She Talks Asia at expected na may halong katatawanan basta siya ang guest. Nag-iisa nga talaga ang Melay Cantiveros Francisco dahil walang makakapantay sa pagiging humble at sense of humor nito. Si Bianca Gonzalez ang nag-invite sa kanya at hindi niya daw ito matatanggihan dahil sa closeness nilang dalawa. Kasama din si Miss Iza Calzado at Miss Lynn sa segment na puno ng saya at lalong pinigiyang buhay ni Melay. Kahit nasanay na si Melay sa mga interview ay kinakabahan pa rin ito bago sumalang kaya nagdadasal muna. Madasaling tao si Melay at yan ang isa sa lagi niyang sinishare sa mga manonood na magkaroon lamang ng pananampalataya sa tuwing may pinagdadaanan. Kahit ilang years na sa showbiz ay hindi lumaki ang ulo nito at nananatiling mapagpakumbaba. Dapat lang daw siyang maging humble dahil lahat ng biyayang natanggap niya ay unexpected talaga. Tulad na lamang ng pagstay niya sa showbiz sa mahabang panahon dahil akala niya ay panandalian lamang. Kaya dapat ay huwag magbase sa panlabas na itsura, kundi sa totoong pag-uugali ng isang tao. Isa si Melay sa mga dapat suportahan dahil napakabuti ng kanyang puso.